doing medical missions in Atimonan, Quezon. At napakaganda naman ng lugar dyan, no? Yung view ng dagat, no? If you just Google search sa YouTube, may mga meetings ako sa leaders ng Atimonan and Plaridel talking about the possibility of coming up with a medical ship or a sea ambulance. At tamang-tama naman nandito si Captain Durana. Palagay ko God sent siya dahil may isang old ship somewhere in Davao Oriental. Ito ginagamit to yata ito panghuli ng isda, no? Deep fishing na there was an intent na i-donate sana sa akin na gagamitin kong medical ship or sea ambulance, no? Nagdalawang isip ako dahil alaki na gagastusin sa repair. Pangalawa, hindi daw pala pwedeng ilayag yung kung hindi talaga kapitan, no? So, may doktor, may gamot. Siguro malalagyan ko pa ng equipment, x-ray, ECG, no, laboratory. Pero kung wala naman palang kapitan, hindi rin pala. Ano ba opinion niyo dyan, kapitan? May mga, kasi yan rehistro natin yan sa Marina, no? At yan talaga fully registered at maglalayag tayo na gano'n ang ating gagamitin. Alam mo, kapariho ang project ko na ginawa ko since 2008. Nasa drawing board yan nasa ano ko yan. Magugulat ka, Doc. Natawa ako ganyan na ganyan. So, ang naging problema naman doon, kaya hindi naging hindi na push. No, kasi ang nangyari doon ay wala naman kaming sasakyan. Wala yung funder. Wala yung barko. Andun yung mga kapitan, andun yung tao. Sayang so, kasi ang mangyari niyan, ipuli natin yan, nandun may mga mekaniko tayo, may mga engineers tayo, may mga... Alam niyo po, kapitan, no? Mahal na mahal ako ng Amerika. Lahat ng hinihingi ko doon binibigay. Manghingi siguro ako isang araw from the US Navy, bibigyan nila ako ng isang maliit na barko. Yun! Hindi na maganda! Ang problema, paano natin dadalhin ang lumang US Navy na siguro na ship, no? Na kailangan pa natin siguro i-repair, malaking gasto siguro, paano natin ibabiyahe dito yan. Yun lang ang yung kasi, condition ng barko, malaman. And kung ma-repurpose man natin yan, meron ka bang mabibigay na full-time na kapitan na maglalayag nito? Isasama natin niya sa operasyon natin once na kasi bago natin marehistro yan, bago natin maano lahat yan, dapat kompleto din tayo sa tao tungkol dyan sa barko natin. Sige, yung purpose natin is yun nga, yung tinatawag nating floating vessel. Floating hospital. Floating hospital. Or medical ship, or kung ang galing! Kung sakaling mabilis siya, pwede natin sabihin na sea ambulance. Sea ambulance. Posible ito, no? Ako naman, when I think of a project, ito kasi napag-usapan dito sa Atimonan, Plaridel, Quezon, around less than 2 years ago. Pagdasal natin ito at gagawa natin ng proposal, susulat ako sa US government, no? Hopefully hindi na bilateral, huwag na padaanin sa gobyerno ba? Minsan kasi para walang kumarang. Katulad ng gamot ko, hindi na pinapadaan ito sa government, no? Foundation to foundation, mabilis, no? So siguro we will make it as fast as possible. Parang sinabi niyo mabilis makatulong. Yun kasi para hindi na maghintay. At hindi na rin na-expire. Kasi katulad niyan, kung manghingi man ako, wala akong assurance na may magmamaneho, no? Yun, tama. Pero ngayon nandito si Kapitan, parang nabubuo na talaga, may magmamaneho. Lalo na ilalagay daw natin yung barkong yan, dyan banda sa Quezon. Hindi lang yun, Doc. Ang nakakatuwa, kasi si Captain Durana, may kumukuha sa kanya ng parang kukunin siyang advisor ng isang barko. Kung magiging ganon at magkakaroon tayo na duktong-duktong na kailangan ninyo, parang
mabubuo na yata. Oo. Alam mo, ang Yes. tingin ko dito na hindi ito purely charitable hospital. Kasi Yes. Oh, pwede pwede. tayong magtanggap ng may kaya. Kasi minsan, nakikita ko mas Tama. mabilis gumaling kung nasa gitna ka ng dagat where you have fresh air. Walang no? pollution. Oo. So, meron siguro itong medical ship na ito, kung talagang malaki, meron tayong charity, meron tayong pay, no? Kung ang dami ng mga Ganun naman dapat, Dok, eh. Oo. Kasi paano ka makakatulong kung di ka rin kumikita kahit pa paano? Exactly. So, Yes. marami rin doktor na na-excite na magdoktor sa gitna ng dagat, no? Like yung mga cruise physicians, Ayun na. Oo. Pero Dok, kailangan mga tabi-tabi lang kayo, huwag kayong gumitna. Alam mo, minsan nakakatakot kasi ngayon yung mga bagyo eh. Yan ang kalaban niya Actually, eh. the reason I thought of this project, dahil nga na talagang dapat meron tayo sa Pilipinas, nito sinasabi ko, Yes, sea pang Pilipinas lang ambulance, talaga. or medical hospital, or ship, no? Opo. Dahil pag may bagyo, the easiest way to go to the island is by sea, di ba ho? No? Yes, yes. Kakaroon ng minsan, hindi ka makakalipad sa eroplano. Yeah. Nang walang piloto. Oh, hindi, pag may bagyo Pag talaga. may bagyo, Oo, yun ang oo. hindrance talaga, Oo. hindrance, yes. Ngayon, sa mga kalsada rin, napuputol din yung mga tulay. Correct, ang no? dami talaga aksidente. Actually, the means of transportation na nakita ko talagang very easy should be Sa dagat, sa no? dagat, Sa dagat. no? Oo, sa tubig. So, I think na-inspire akong balikan itong project na to. Ayan. Kasi Maganda yan. meron tayong kapitan ng barko pala. Kaya tuloy na sa totoo lang, yung project ko na yun ay nakatabi yun. At nakareserba lamang. Babalikan ko ngayon ulit Parang yun. kailan binasa Kasi ko yan eh. Yun Sige. lahat ay naka from A to Z na yun. Yun. Lahat na nandun yung... Kung ibigay niyo sa akin sistema ng yung mga doktor. feasibility study, Oo. Meron mapapaigsi. siya. Mapapaigsi natin yan. I-present natin yan sa US government. No? Or siguro, yung mga Norwegian Airlines, yung mga luma rin yan silang mga cruise ship. Mga cruise no? ship, wow. Kung hindi man sa Amerika tayo makahingi, baka sa Europa. No? Ako kasi very positive ako mag-isip. Ayokong sabihin na imposible. Lahat Yun, posible. lahat posible. Oo. At para